Pops niya. Sige. Thank you. Ay, ingat. Saka na inom pag pumunta ka ng Commonwealth. Sige, bye-bye. So yun guys, pauwi na tayo. Bali may dadaanan lang ulit tayo sa sa road 1 kasi naiwan ko dun yung ko o RCR. Ay, mahirap na mamaya ma-checkpoint tayo. Pwede naman sana i-print ko na lang sa bahay ulit kaso yun nga mamaya ma-checkpoint kaya balikan na lang natin yun. Mas mahirap ma-checkpoint kaysa mag mga kuha ng ORCR. So, balikan na lang natin. Medyo naglag ako dun. Lagi naman talaga ako naglalag pag nagsasalita ako. Hindi ko alam kung bakit. Dami ko kasi iniisip. Inaabot na tayo ng alas 5. Gagawa na yung clutch ko napalitan ng bago, tapos na-check lahat yung oil filter, na-check din, tapos na-tune na pa yung motor. Kaya satisfied ako kahit medyo na-lost thread yung isa kong tornilyo, pero okay lang na yun, madali na siya palitan. Sana bawasan na yung tunog niya, hindi na siya yung maingay, yung parang may langit-ngit. Dami nangyari na itong araw na to kasi sinabahan pa namin yung tropa ni Radial, si Kirby, na magpa-insurance ng side mirror. Pero dyan lang naman yung sa Toyota San Jose. Tapos ayun nga, napa-order tayo ng Dioras ng air filter saka clutch cable. Ayun, ang ganda dito kasi di ba nagagawa ang kabilang tulay Ganda na ng clutch, ganda ng bitaw, smooth. Traffic na gantong oras, grabe. Medyo malayo pa naman yun. Wala ko talaga, hindi na mawawala yung check engine buti na wala. Saka alam ko na walang problema to yung engine nito, kaya kampante ako mawawala din yun. Napanood ko sa YouTube, sabi pag nag-check engine daw yung ganito pero hindi nag-bipling, okay lang daw yun. Pero kung gusto mo siyang tanggalin, open mo siya, tapos i-trip 1 mo, tapos after 10 seconds patayin mo, tapos buksan mo ulit hanggang sa mawala, paulit-ulit lang. So yun yung ginawa ko, inulit-ulit. Ay isang beses ko nga lang yata siya ginawa tapos nawalaan ibig sabihin wala talagang problema. Dampot, grabe, ganda ng clutch. Malapit na tayo. Ilagay ko na dito sa box ko, sa mini
ano natin, saddlebag para makaikot kaagad tayo pagkakuha natin ng naiwan nating ORCR. Nandito na yun eh. Ang traffic kasi may magbababa dun eh. Ayun na eh. Ayun. ORCR kuya, naiwan ko. Ayun. Thank you. Ayun. Ang ganda na, alam ko na kung saan ako nagsisignal eh. Hindi katulad dati, butik talagang hinuhulaan ko eh. Ang smooth. Ito yung ano, yung gusto kong takbo. Nung nakaraan kasi bago ko ipaayos ko, parang ramdam mo kahit punipiga para naka-clutch. Kaya ngayon talagang ano mo eh, pag piniga mo kung gano'n kabilis, parang gano'n talaga yung under eh. Kasi naalala ko nung nakaraan, parang nag-80 ako pero yung takbo ko parang 60 lang. Saka kaya pinapalitan ko na rin to ng clutch kasi hindi ako makapag upshift and downshift na maayos. Parang minsan na half clutch ko lagi. Ay half shift pala, half clutch. Ang ganda ng minivan. Grabe. Tricycle sana umano na gumilid na. Tumalisik. Pasangulan na. Pagod na ako. Ayoko nang dumaan ng ano dyan sa bahay sa Bulacan. Kala ko sana kukunin ko na yung ano eh, yung HDD. Pero syempre wala naman tayong ayan eh, yung parang enclosure. Hindi ko rin siya magagamit. So uwi na lang tayo. Saka na natin kunin na, marami pa namang time. Ayun, smooth na kahit first gear. Iba yung ano eh, dating niya eh. Ay, second gear pala yun. Pero smooth pa rin, iba yung tunog niya.
medyo ano, satisfying. Broom broom. Tiganin. Dali. Sipo muna. Uy. Uwi na tayo guys. Sumaglit lang ako dito kasi pagod talaga ako eh. Malayo-layo rin yung road 1. Sana hindi tayo matraffic. Doon pa rin tayo dadaan sa ano, sa highway pa rin. Kahit medyo lubak, at least medyo ano, dire-diretso. Sa kahit medyo traffic, okay lang eh. Sa matraffic ako doon sa ano, sa Caloocan, doon sa shortcut na dinadaanan ko lagi. Maganda pala kuha ng ano, sa ayos. Maganda yung sipat ng side mirror ko ngayon. Tuloy-tuloy yung biyahe ngayon. Ay nako, ang layo ng biyahe. Traffic. Nasiraan pa si Paps, tulak. Pauwi na tayo sa Commonwealth kasi tomorrow mag-ano pa tayo, mag-exam pa tayo. May
civil service tayo bukas, kaya kailangan natin mag-focus. Tuloy-tuloy ang biyahe natin. Buti na lang sana sa Amparo hanggang Lagro, ganito rin. Kasi dun banda talaga natatraffic eh. Ay, grabe kapagod tong araw na to. Wala naman na masyadong ginawa. Nakatunga nga lang ako doon pero nakakapagod. Ewan ko bakit. Hinintay lang naman namin magawa itong motor. Siguro dahil kinakabahan ako. Kasi ayun nga, first time ko magpagawa sa mekaniko eh. Yung talagang maraming ginawa. Kasi madalas pag change oil lang talaga. Pag battery lang. Never kong pinagawa to ng maramihan, sabay-sabay. So yun, kinabahan pa ako kasi ano tawag dito, baka pagka balik nila ng mga parts magka problema, which is yung engine nga niya, yung check engine niya umilaw kanina pero madali lang naman solusyonan. Ayun, hindi naman tayo na traffic, so tagal ang biyahe. Wala nang ilaw yung signal light, yung headlight ko yung lobby, pero parang meron pa naman kasi nagre-reflect eh. Mahina lang talaga siya pag pag binuksan. Nakakasilaw din yung nito eh. Tayo. Siguro ganito kayo na yung nito, yung load yung nito. Pero kasi siya eh, dahil siguro napakalakas niya makabulag pag binuksan. Basta nakakabulag siya talaga pag may kasalubong mo. Ang daming lubak ko. May ilaw naman siya kasi nakita ko nagre-reflect eh. Pero talagang mahina siya pag ganito. Pero yun nga, pag may kasalubong kasi nasilaw, kaya siguro medyo mahina siya para hindi talaga makabulag sa pasalubong. Ayan, may ilaw siya, kitang-kita naman eh. Ganda na ito, pati yata ito kape niya. Tambut ka naman eh.
diarrhea yung ano, yung motor eh. Buti sana kung maganda yung tunog eh, kung tunog big bike eh, hindi, kaso parang natataing yan eh, put eh. Kala ko mabilis lang talaga yung gawa ng motor. Ang tagal kasi may ano kami, may kailangan palitang parts. So nangyari, bumili ako silaw. So nung ano nga, nung bumili kami, hinintay pa namin kasi galing pang ano eh, saan nga ba yun? Sa Caloocan yung parts. Buti na lang mabilis mag-reply yung ano, seller. Talagang ano eh, savior ko tong si Sir ano eh, Andrew eh. Talagang pag may ano problema ako sa mga parts, merong agad siyang on hand. At buti na lang ganon. Kasi ang hirap nung kuwari walang ano, walang parts, mapipilitan na kayo uwi yung motor ko ng ano, nang may problema, tapos another singil na naman pag pinagawa ko ulit. At least yun, isang ano na lang, isang gawaan na lang, hinintay lang talaga namin. Yan, malapit na tayo, medyo madilim na, pero maaga-aga pa naman, medyo ginabilan tayo ng konti. So ganito lagi yung biyahe pag ano, Bulacan to ano, to Commonwealth. Iba pa yung nasa Commonwealth ka, laging traffic talaga. Dami mong dadaan ng traffic, saka dami mong dadaan ng lugar, ay ano, lubak. Kaya yung motor mo, bugbog talaga yan. Yung shock ko nga, hindi ko na maramdaman eh, parang hindi na gumagana eh. Parang kailangan na rin palitan eh. Yung sa port niya, hindi ko alam kung paano papalitan yun, pero sabi nila hindi naman daw kailangan palitan kung hindi sira. Yung shock lang talaga, para may kailangan lang gawin sa shock. Ay sa ano, sa port pala, pero yung shock, sabi nila parang need ng palitan. Sarap ng ano, clutch oh. Napipiga ako ulit. Nung bago palitan to, hot clutch na lang to eh, hindi ko na mapiga ng sagad. Pero ngayon napipiga ako na ulit. Salamat ulit ano, Andrew. Saka doon sa dinalaan ko sa Road 1, doon sa tropa ni Rachel, salamat talaga sa paggawa. Buti compatible tong signal light. Legit na legit ang pagkakagawa. At legit yung nabili natin. Gumagana lahat yung apat. Kasi apat yung pinapalitan ko eh, harap likod na. Yung sa harap kaya ako pinapalitan kahit hindi pa sira, para pag nag-signal ako nakikita. Kasi may parang ilaw rin siya sa likod ng ano, signal light. So parang ano, dalawa yung indicator ko, isa sa pinakaharap saka isa sa likod. Eh yung sa harap kasi ng signal light, hindi naman talaga nakikita yun eh, unless nagre-reflect sa salamin. Pero pag mga ganito, pag binuksan mo, hindi ko sipat yan eh. Pero ngayon pag ano, kitang-kita, di ba? Dito lang sa kabila hindi ko makita kasi naharangan nitong ano eh, yung lagayan ng brake fluid. Pero pag niliko ko naman siya,
Nasisipat ko naman ng onte. Pero hindi sipat na sipat, para may part lang. Saka pag totally niliko ko siya pa kanan, doon ko lang siya nakikita. Ayan. Kaya satisfied ako sa bili kong to. Sana nga lang tumagal siya. Pero feeling ko naman tatagal to. Wala namang din. Ang problema lang dito, ang hirap talaga niyang palitan. Putik yan. Kahit yung nagpalit ng signal light, nahirapan buksan tong motor eh. Pero ngayon, parang alam ko na kung saan ko ituturo. Parang yung sa bandang dashboard lang kailangan tanggalin kung gusto mong palitan yung signal light. Hindi na kailangan lahat ng hindi na kailangan yung lahat ng pairing sa harap. 2.6, 2.3. Parang na yung battery ko kagad pero naka-idle naman ko. Tignan natin kasi nakabukas yung I-beam. Tuloy na tamad na ko pero unting-unti na malapit na talaga tayo. Pagkatapos sa ito, traffic na lang doon sa sa FCM. Pwede naman lumigo na tayo para hindi na tayo matraffic. Parang medyo masamang pangitain yung 12. Nag-11 pa, putik. Ginagawa pala to, kaya pala kanina ang alikabok niya. Battery natin. Kaso parang medyo mababa na. 12.8 na lang. Susunod pa check ulit natin yung battery. Mahirap na, maganda ng pa-check natin habang maaga kaysa ma-aberya tayo. Ang hirap na ma-aberya pag battery. Grabe, naka-regroup yun lang. Paligo ba naman to? Nakakatakot. Ayoko na ulit yung magtulak o kaya mag-book na lalamog para ilipat yung motor ko. Kasi sa bigat na ito, butik. Nung nakaraan, nung naglipat kami nung pinalalamog ko ito, butik. Ang talaga, sumakit talaga yung katawan ko eh. Sabi nila hanggat hindi bumababa ng 12 okay pa to, or 13 parang ganon.
Pero itong 12 medyo alanganin na to eh. Pero kanina nasa ano to eh. Nasa 12 plus. Ay nasa 13. Siguro pag pinatay yung signal light. Ayun. Doon niya. Tapos pinigaan natin. 13 siya eksakto. Nag-stay siya sa 13. Ngayon pa nga lang nagtitrese na yung baterya eh. Paano ba kaya kung lagyan ko ng mini driving light to? Kaya ayaw ko palagyan to eh, kasi alam ko nga yun yung ano eh, yung problema nito pag mga nilagyan ng kung ano accessories. Bukas malalaman ko kung okay pa yung baterya niya pag ano, pag nagmotor ako sa ano, school na pupunta ako. Malapit lang naman, sa Batasan lang yung school. So kahit gumising ako na sabihin natin ano, alas 5 kasi alas 7 yung exam alam ko eh. Pero double check yun, hindi ko maalala eh. Aabot at aabot tayo. 12.9 pag nakapatay 13 eksakto. Dahil siguro talaga to doon sa ano, sa ilaw na in-install natin yung bago. Kasi ano siya eh, parang dalawang ilaw yung gumagana niya kada signal mo. Hindi ko lang alam kung kahit naka-idle may kinakain siyang baterya. Pero feeling ko meron eh. Kasi ibang ano, diba? Basta nakabukas siya, tapos kahit hindi mo pinapaandar, kumakain siya ng baterya. Bubulaga ako dito, huwag na tayo madali. Ayun, malapit na tayo. Medyo walang kakwenta-kwenta kung usapan na naman. Pero siguro dito ko natapusin yung vlog. Hindi na rin ako mag-montage nung ano, nung ilaw na kinabit sa akin. Kasi signal light lang naman siya eh. Hindi naman ako nagpa-tail, ay tail tidy. Pero goods na goods ako, satisfied ako sa nilagay nila. Hindi ko yung nakalaing ganito maganda yung ilaw niya. So yun guys, siguro hanggang dito na lang, ano na, bye na.